Hello, what's up, what's up? This is what I say. I feel good. May bago na naman tayong vlogs. Don't forget to subscribe on my channel muna. Don't forget to press the notification bell para updated niyo kayo sa aking mga bagong vlogs. And ngayon, for today, ang vlogs natin ay ano ang dapat natin i-consider pagka tayo nag-a-apply ng trabaho. Stressful kasi minsan yung pag-a-apply ng trabaho. Lalo na hindi at dito nakasalalay din yung kabuhayan natin, yung future natin, kung ano yung magiging pang araw-araw natin gagawin sa maiksi o mahabang panahon. So, bago tayo mag-apply, diretso na tayo. Kailangan natin malaman yung sa sarili natin, kailangan alam natin kung ano yung career goal natin. And saan ba tayo bagay na role? Kung ano ba yung tinapos natin, kung susundin ba natin yung tinapos natin, o meron tayong talent na gusto nating i-apply doon sa kumpanya pag-a-applyan natin. Yung career goal natin, yung industry na isang kumpanya, kung saan tayo bagay, kung ano yung role natin na pwede natin gawin sa kanila, at yung gusto nating work environment ay nandoon kung ano yung gusto rin natin. Consider din natin yung maging long term yung gusto natin na tatahakin pag halimbawang nag-a-apply na tayong trabaho. Kasi dapat gusto mo yun nating trabaho natin eh. Hindi natin pwedeng ano mo lang na mag-a-apply ka lang ng trabaho dahil lang gusto mo lang magkatrabaho. Kasi magiging araw-araw mong gawain yun. Kahit may pamilya ka na o kahit single ka pa. And pangalawa, dapat nire-research muna natin yung mga company na dapat nating puntahan or dapat nating applyan. Kailangan alam natin kung ano yung culture nila. Pwede naman tayo makabalita or nandun mismo sa job fair or sa ads na ina-applyan natin sa online, nandoon yon. So, kailangan alam natin kung ano yung klase ng company. May mission values ba sila? Yung mga reviews, meron din yung mga reviews eh. And pangatlo, kailangan alam din natin yung nilalagay natin sa resume natin. 'Di ba? Mahalaga yan. Isa sa pinakamahalaga rin yan. Kung ano yung pagkakagawa natin sa resume natin. Hindi minsan sa mga newly graduate, maraming company na nag-hire ng kahit hindi graduate, kahit fresh graduate are welcome. Di ba? Nakalagay nga sa kanila. Basta makikitaan ka lang ng potential, kumbaga iti-train ka nila, makitaan ka nila ng potential, doon mo ilabas kung ano yung eager mo sa pagtatrabaho, kung ilabas mo kung ano yung talent mo, kung ano yung kakayahan mo, yung role mo, and maipakita mo sa kanila, kailangan ma-highlight mo yan sa kanila yung skills mo, achievements, experiences, and kailangan din magawa mo yung mga job description na gusto nila. Okay? And pang-apat, maintindihan natin kung ano yung dapat gagawin natin sa company kapag nandoon na tayo. Listahan ng mga dapat gawin mo sa posisyon, yung description ng trabaho mo, yung mga responsibilities mo, alamin mo doon sa ina-applyan mo kung ano yung required na qualification nila para hindi masayang yung panahon mo. At yung maging expectation nila sa iyo, dapat alam mo sa sarili mo. And make sure na ma-meet mo yung kanilang mga requirements. Okay? Hindi man lahat, pero alamin mo sa sarili mo na ma-meet mo yung mga requirements nila. Para kung nandoon ka na, hindi ka nangangapa. Okay? O kaya, natural yun sa mga company na talagang ini-evaluate ka nila, tinitingnan nila yung gawa mo, mas lalo na pagbago ka. Okay? And panlima, siyempre yung layo. Yung layo ng company. Magiging hassle yan eh. Kumikita ka nga, pero yung layo ng location ng company mo, ilan sakay ka, pagod ka, o kaya hindi ka comfortable sa pagbibiyahe, magko-commute ka ng ilang commute, ilang sakayan, and hindi mo kabisado yung lugar. Alamin mo yung lugar, tsaka yung location, tsaka yung hours ng commute.
at paano rin mag-commute doon. So, experience natin yan. May experience niya sa mga bago. Ako na-experience ko na yan dati. Bago pa lang ako, hindi na ako tumuloy sa isang company kasi medyo malayo, mahirap sumakay, talo tayo sa gastos. Kumbaga, mas lalo na pagka minimum pa lang. Tapos, layo-layo mo. Sa gastos, sa pagod, pamasahe, oras mo. Ang daming dapat may consider diyan sa location ng company na pag-a-applyan mo. Kailangan na ma-manage mo kasi kung ano yung time mo na i-spend dun sa pagbiyahe pa lang, tsaka yung effort mo, tsaka yung part ng sahod mo na iyan mo sa pagko-commute, na ilalaan mo. Pang-anim yung kailangan alam natin yung mga aplikasyon natin. Yung sa resume natin, nilalagay natin kung ano yung talagang dapat na makita lang natin, kung ano talaga yung tayo sa sarili natin, kung ano yung kakayahan natin. Huwag tayo labis, huwag din tayo magkulang. Ilagay lang natin kung ano yung alam natin. Kasi mag-expect sila, ikaw din naman, pag sobra naman nilagay mo or kulang, ba't hindi mo nilagay? Isipin mo yun. Baka ayun pala magiging key para matanggap ka, pero hindi mo nilagay sa resume mo. Kailangan maganda yung format, nakapokus talaga doon sa kung ano yung dapat mong ilagay, and may alamin mo yung possibility, yung pagkakagawa ay matatanggap ka. Okay? And dapat din na meron dun sa pag-apply mo, halimbawa online yan, meron kang letter, yung tinatawag na may cover letter sila na tinatawag, kung paano i-address yung pag-apply mo sa kanila, kung ano yung eagerness mo para maghanap ng trabaho, para makapag-apply sa kanila, para kung ano yung expectation nila na dapat sa'yo. Okay? Baga portfolio mo yun eh. Doon mo ilagay lahat yung mga experiences mo, tsaka yung tinatrabaho mo. Kahit sa mga dati mong trabaho, or kung bago ka lang, ilagay mo doon yung kung ano din yung kakayahan mo na ibibigay mo sa kanila. Okay? Pansyam din yung yung maging handa tayo personally. Kung ano yung nababasa ng nag-hire sa'yo, HR man yan, or kung sino yung may-ari na mismo, or representative nila, make sure na update ka. Tatanong sa'yo, tsaka isasagot mo. Okay? Maging alisto ka, o kaya reviewin mo na, o kaya yung totoo, yung sabihin mo. Kasi mas maganda yung nasa puso mo kung ano yung paano mo i-apply yung pagsasalita mo. Mas lalo na sa interview. Mas maganda nga, pinapractice mo na paano ka sumagot, and i-prepare mo yung sarili mo. And una-una kasi, ang tanong dyan is, mostly, di ba, na nakikita naman natin is tell me about yourself, mga ganon. And ano yung na-expect mo sa kanila, or ano yung na-expect ng company sa'yo. And why do you want yung job para sa sarili mo. Ilagay mo yung sarili mo sa situation na ini-interview ka na. Halimbawa, wala ka pa sa interview. Alam mo yung situation na yung halimbawa namang iti-training ka na nila, yung task, tsaka yung mga gagawin mo, tsaka yung dapat mong ibigay sa kanila. Yun. Okay? Baga, alamin mo na bago ka pa pumunta o kaya sumabak. Para yung natural na ibabahagi mo or isasagot mo sa kanila, maging natural na talagang experiences mo. And maging prepare ka professionally. Maging okay yung pananamit mo, yung gesture mo, yung eye-to-eye contact mo, yung pananalita mo, maging prepare ka. Okay? Kasi interview yan. May sinasabi tayo na first impression last. Okay? At saka yung gesture mo, kung makakalimutan. Pagsasalita mo, straight to the point ka. Huwag kang paligoy-ligoy. Huwag kang maraming palabok.
Okay? Kung ano lang yung tinanong sa'yo, sagutin mo. Hindi yung parang nauutal ka pa or marami ka pang palabok. Okay? Maging ano tayo, natural. Reviewin natin yung mga pinopost nating application. Halimbawa, yung isang job opening sa online, hindi porke nag-submit ka na, mag-expect ka na may tatawag sa'yo, matuto rin tayo follow up. Tingnan natin kung anong nangyari. Kasi sa online, mostly, tatawag sila mismo or i-chat ka nila or sasabihin nila, ipadala mo dito sa email na to yung direkta yung yung resume mo. Okay? Kasi minsan ayaw din nila dahil baka incomplete yung resume mo na nilagay mo doon. Gusto nila yung talagang totoong resume mo, yung buo na ipapadala mo sa kanila sa email. Okay? Minsan, pagka interested sila sa'yo, tatawag sila. Kung online man yan, papupuntahin ka ba sa kanila or via online video, mag-uusap kayo or Zoom ba yun or gano'n. Yan, marami na ngayon ganyan, uso na yan, online interview na tinatawag. I-track mo yung application mo kung saan ka ba nagkakamali, kung may kailangan ka bang reviewin dun sa resume mo, kung talagang hindi ka talaga natatanggap pa ng matagal. Okay? Reviewin mo yung resume mo kung may dapat ka ba idagdag o tanggalin or i-update. Okay? And when you apply, mahalaga kasi yung communication. Ma-follow up mo sila kagad. Once na naghingi sila sa iyo ng feedback, kailangan masagot mo kagad sila kasi oras masasayang lang din yung oras nila and baka magsisi ka din na sana natanggap ka na pala sa pagtawag nila or pag-interview nila and maging ready ka kung ano man yung mangyari, yung rejection hindi naman lahat porque nag-apply ka tanggap ka na or porque in-interview ka is tanggap ka na or porque pinapunta ka na dun sa kanila is tanggap ka na. Kasi sa isang posisyon, marami nag-a-apply. Okay? Alam natin dapat kung saan yung sarili natin ilagay sa mga sitwasyon na emotional natin, huwag tayong padadala. Natural yung minsan nade-depress tayo, minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Sana pag mahabang panahon ka na hindi nakakapag-apply or natatanggap sa trabaho. Pero there comes a time na ma-hire ka din, di ba? Doon huwag tayo mawala ng pag-asa, maging totoo lang tayo sa sarili natin. Unang-una, manalig tayo sa Panginoon na ipoprovide na lahat ang ating mga kailangan at sa sarili natin maging tapat tayo at saka magtiwala tayo sa sarili natin. Okay? Don't forget to subscribe on my channel. This is what might say. I feel good.